Naghain ng resolusyon si Senadora Laila De Lima para imbestigahan ang naghaing o nangyaring hacking sa database ng Commission on Elections o ang tinaguriang COMELEC. Giniit ni De Lima na hindi katanggap-tanggap ang nangyaring data breach kaya dapat may managot at maparusahan ang mga responsable sa nasabing leakage. Matatandaang naglagay sa peligro ang nasabing data leak sa mga personal na impormasyon ng 55 milyong botante kasunod ng pag-atake ng mga hackers sa website ng COMELEC nitong nakalipas na taon. Arestado sa isang buy-bust operation ang supplier umano ng droga ni Kerwin Espinosa. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, naaresto sa isang barangay sa lungsod ng Iligan ng suspect na si Lovely Macalbe Impal alias Lovely Rasoman. Itinuro umano siya ng dalawa pang suspect na naaresto naman noong Disyembre. Bukod sa nakuwang shabu sa mismong operasyon, may nasamsam din sa bahay ng suspect na shabu na mahigit kalahating milyong piso ang halaga umano. Pero itinanggi ito ni Impal. Nagbago na raw siya simula nang sumuko noon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Wala raw nakikitang dahilan si Senate President Pro Tempore Franklin Drilon para kumalas ang Liberal Party sa majority bloc ng Senado. Ito ay matapos sabihin di mano ni Senator Richard Gordon na dapat nang kumalas sa majority bloc ang LP dahil sa pag-asta raw nila na parang oposisyon. Kahapon sinabi rin ni Senator J.V. Ejercito na dapat nang pag-isipan ng LP kung mananatili sila sa majority bloc dahil madalas naman daw silang humiwalay sa boto ng mayorya. Giit naman ni Drilon, wala raw masama kung bumoboto as a bloc ang mga miyembro ng LP. Is it against democratic rules that we vote as a bloc? That is always a practice in legislative bodies, and we are exercising our prerogative as members of the party. Dagdag sa listahan ng mga napapatay sa kampanya kontra droga ang 5 dimanoy drug users sa Novaliches sa Quezon City kagabi. Ayon sa live-in partner ng isa sa mga napatay, bigla na lang daw pinasok ang kanilang bahay ng mga nakasibilyang pulis para sa isang buy-bust operation. May exclusive report si Emil Sumangil. Alas 5:30 kahapon nang huling makitang umalis ng bahay para mamasada ng tricycle ang 26 anyos na si Mark Anthony Pidlawan. Pero di na siya nakabalik ng buhay at nasa ataol na nang iuwi sa kanyang pamilya kanina. Umapaw ang emosyon ng mga kaanak ni Mark Anthony, lalo na ng kanyang batang babaeng anak, nang masulyapan sa unang pagkakataon ang labi ng biktima. Kasama si Mark Anthony sa 5 napatay sa umunay buy-bust operation ng Quezon City Police sa Barangay Santa Lucia, Novaliches, kagabi. May bisyo po siya talaga dati. Ngayon po sabi niya, pagpasok po ng 2017, kung ka mag-alam, magbabago na ako. Sa barong-barong na ito, di kalayuan sa kanilang bahay, nabaril ng mga pulis si Mark Anthony kasama ang 4 pa umano sa kanyang mga kaibigang sina Ryan Trinidad, ang may-ari ng barong-barong, sina alias Goma at Batang, at isang hindi pa nakikilalang lalaki. Aminado ang kinakasama ni Ryan na kapwa sila drug user, pero matagal na raw silang nagbago. Hindi naman dapat gagawin parang manok lang or parang daga lang. Wala silang kalaban-laban. Kwento ni Olivia, pumasok daw sa kanilang bahay ang mga nakasibilyang pulis. Saka siya pinalabas kasama ang kanyang mga anak. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw na raw ang mga putok ng baril. Anong sabi ng mga pulis? Buy-bust to? Follow-up operation to? Anti-drugs operation to? Ano sabi? Wala sinabi. Nagpakilala po sila mga pulis? Hindi. Paano niyo po nalaman pulis? Meron akong namumukhaan. Hindi ako nagkulang na magulang sa pangaral sa kanila. Mali pa rin po yung procedure nila kung paano nila ulihin yung mga gumagamit ng droga. Imbis na ulihin nila, pinapatay na lang nila bigla. Ang QCPD wala pa raw maibigay na pahayag sa ngayon lalo't gumugulong pa umano ang kanilang investigasyon. Nakasama ni Pangulong Duterte sa Malacanang kagabi
ang ilan sa pinakamayayamang negosyante sa bansa. Kabilang sa mga napag-usapan ang federalismo, kontraktualisasyon at reforma sa buwis, pati na ang mga negatibong opinyon ng mga negosyante laban sa Pangulo. Nakatutok si Cedric Castillo. Kung meron man daw hindi magandang opinyon kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang ilang malalaking pangalan sa business sector ng bansa na plansya na raw ito ayon sa Malacanang. Ito ay matapos makasama ng Pangulo kagabi sa isang hapunan ang ilang business leaders. Their preconceptions regarding the president were settled because of their one-on-one face-to-face conversation. Many of them had apparently never really met the president. Kabilang sa mga dumalo sa pulong, sina Jaime Augusto Zobel de Ayala ng Ayala Corporation, PLDT Chairman Manny Pangilinan, Hans C. ng SM, Alfred T. ng Metrobank, Enrique Razon ng International Container Terminal Services, Jollibee CEO Tony Tan Cakchong, Michael Tan ng Asia Brewery, Kevin Tan ng Megworld, Eramon Aboitiz ng Aboitiz Equity Ventures at George Barcelon ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Kasama rin sa pulong sina Finance Secretary Carlos Dominguez at dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Walang ibinigay na detalye ang palasyo kung bakit kasama si Arroyo sa pulong. Si Presidential Consultant for Entrepreneurship Joey Concepcion III daw ang nag-organiza ng event. In order to enroll them and to bring them on board with the government's agenda of inclusive growth, the open discussion touched on many topics: federalism, contractualization, job creation, and tax reform. And in the words of PA Joey Concepcion, everybody walked out extremely happy. Ayon kay Pangilinan, napag-usapan sa dinner ang pagpapaunlad sa Mindanao, partikular sa lalawigan ng Sulu. It was a very productive meeting with him. No? He obviously expressed what's on his mind, and the business groups there conveyed to the president, the commitment to help the government, particularly in the poorest areas of the country. Wala sa pulong si Ramon Ang ng San Miguel Corporation, pero dumalo siya sa nakaraang Christmas party ng Office of the President na ginanap sa Malacanang. Sinabi noon ni Duterte na nagbigay si Ang ng kontribusyon sa kanyang presidential campaign. Dati nang sinabi ni Duterte, wala raw siyang pinagkakautangan ng loob sa hanay ng mga negosyante sa kanyang pagkapanalo bilang Pangulo. Nagsagutan sina Senator Tito Soto at Health Secretary Pauline Ubial kaugnay ng planong pamimigay ng condom sa high school students ngayong taon. Kabilang si Soto sa mga tutol sa planong ito ng DOH. Pero hamon ni Ubial sa mga kritiko, maghain sila ng alternatibong solusyon at wag lang basta mambatikos. May report si Marisol Abduraman. Isa si Senador Tito Soto sa lantarang kontra sa pinaplano ng Health Department na mamahagi ng mga kondom sa mga high school students para mabawasan daw ang mabilis na pagdami ng mga kaso ng HIV at mga unwanted pregnancy. Nagsagutan na sina Soto at Health Secretary Pauline Ubial sa issue na ito na anya ay malamang mahihirapang makapasa sa Commission on Appointments na ipinagkibit-balikat lang ng kalihim. Siguradong this will be brought up. If ever she is called by the Commission on Appointments. Baka ma-bypass lang yan. That's within their power and authority. I cannot do anything about that. But I will implement programs of the DOH because it is needed. Gate na Ubial, ito ang nakikita niyang pinakaligtas at pinaka-epektibong paraan para mapigilan ang pagkalat ng HIV at mga batang maagang nabubuntis. Nakakaalarma na raw ang pagdami ng HIV cases na sa ngayon ay nasa 20 bagong kaso araw-araw. Kaya ang sabi ni Ubial, sana magbigay din ng solusyon sa problema ang mga bumabatikos. Wag lang pong batikos ng batikos, give us solutions. Give us your options. Ano pong gagawin natin sa mga kabataan na sexually active and continuing to get sexually transmitted infection? Lahat yung sinasabi nila isasuggest, ilang beses na namin sinabi, information campaign. And look at the RH law. There are 16 salient features of the RH law. I suggest the Secretary Ubial read that and study it well, implement it. That's the answer to her challenge.
Gayunman, nilinaw ni Ubial na hindi naman daw ito sa pilitan. Kaya nga raw patuloy ang pakikipag-usap ng kanilang tanggapan sa DepEd para maayos ang mga guideline. Iba naman ang reaksyon ng mga magulang na may anak na high school na. Para makaligtas sila sa mga disgrasya. Parang naging legal yung parang bata pa sila tapos makakasira sila ng Ang balak ng DOH, ipatupad ngayong taon ang pamimigay ng kondom sa mga high school students. Nakikipag-usap na sila sa Department of Education tungkol dito. Nakaranas ng malawakang pagbaha ang ilang lugar sa Zamboanga del Norte. Sa Cebu, 11 sasakyan naman ang natabunan ng gumuhong lupa at riprap. Habang mahigit 30 mga mangingisda at tripulante ang nasagip mula sa mga lumubog na sasakyang pandagat dahil sa masamang panahon. May report si Bernadette Reyes. Malakas ang agos sa daang ito ng suungi ng mga residente sa barangay Langatyan Rojas, Zamboanga del Norte. Pero kahit delikado, sama-sama silang tumawid. Kinailangan pang bitbitin ng ilan ng kanilang mga motorsiklo. Nagmistulang lawa na ang lugar dahil sa malakas na buhos ng ulan nitong mga nakalipas na araw. Ayon sa ilang residente, may ilang lugar na lampas tao na ang taas ng tubig. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente para makalikas. Mabilis namang humupa ang tubig. Sa tala ng Zamboanga del Norte Provincial Police Office, isang syudad at 5 bayan ang apektado ng pagbaha. 5 ang napaulat na nasawi, 4 sa kanila, mga bata. May isa namang nawawala. Aabot sa halos 2,000 ang inilikas sa mga evacuation center. Sa Zamboanga City, kinansela ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng inter-island vessel dahil sa masamang panahon. Kanina malakas ang alon kasi may LPA pa kaninang umaga sa 70 nautical miles east of Zamboanga City. That's why kinansel muna natin yung biyahe ng barko, yung biyahe Basilan and Limitan. Yung mga maliliit na mga isda, hindi pa rin natin na pinapaalis kasi medyo malaki pa rin yung alon. Stranded ang ilang pasahero at cargo truck sa Pantalad. Natabunan naman na gumuhong lupa at riprap ang 8 jeep, isang pribadong sasakyan at 2 motorsiklo sa Barangay Busay, Cebu City. Nakaparada ang mga sasakyan at umuulan nang mangyari ang pagguho kaninang madaling araw. Ayon sa ilang residente, nung una inakala nilang may aksidente sa lugar. Laking pasasalamat na ng operator ng 8 jeep na walang natutulog sa loob ng mga sasakyan sa mga oras na yon. Dahil sa landslide, hindi madaanan ng kalsadang papunta sa ilang tourist sites, gaya ng Temple of Leia at Mountain Resort, pati na sa iba pang bulubunduking barangay. Nagsasagawa na rin ng clearing operation sa lugar. Sa Barangay Paknaan, Bandawe City naman, humupa na ang hanggang hitang baha. Hirap naman ang mga residente sa paglilinis. Nakabalik na rin mula sa evacuation center ang mahigit 70 pamilyang lumikas dahil sa baha. Nasa gilid lang ng Butuanan River ang naturang barangay, kaya madali itong binaha, lalo't umapaw ang tubig noong Lunes. Nasa mabuting kondisyon na ang 2 mangingisdang nasagip sa Dawin Negros Oriental. Sa ulat ng Dawin Police, umalis ng Argao, Cebu sina Cornelio Escalante at Vicente Flores para sana mangisda sa bayan ng Alcoy. Pero nagkaroon ng engine trouble ang kanilang bangkang pangisda. Sa lakas ng hangin at alon, inano daw sila hanggang sa dagat na sakop ng Apo Island. Uuwi raw sila sa Cebu kapag maayos ng lagay ng panahon. Sa ngayon, malalaki pa rin ang alon sa lugar at walang sasakyang pandagat ang pinapayagang maglayag bilang pag-iingat. Nasagip din ang 28 crew mula sa lumubog na cargo vessel sa Bohol Sea. 3 barko ang sumaklolo sa MV Meridian 3 na hinampas ng malakas na alon at hangin. Dinala na sa Cebu City ang mga nasagip na crew, pero isa pang tripulante ang pinaghahanap ngayon. Nailigtas din ang 2 sa 3 mangingisdang taga-Bohol. Ayon sa investigasyon, naghatid ang mga turista sa Siquijor ang 3 mangingisda. Pero nang pabalik na sila sa Alona Beach sa Panglao, sinalubong sila ng malakas na hangin at alon. Doon sila nahulog sa tubig. Hindi pinalad na makaligtas ang isa sa kanila. Hindi rin nadala sa Pampanga ang kanyang bangkay. Samantala, para sa mga nasa Visayas at Mindanao,
Manatili pa ring I am ready sa mga pag-ulan. Maaliwalas naman ang panahon sa Luzon bukas. Sa datos ng Metro Weather, buong araw mababa ang chance ng umulan sa Metro Manila bukas. Sa Luzon, magiging maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi, maliban sa Palawan na may mahina hanggang katamtamang ulan buong araw. Sa Visayas, maayos ang panahon sa umaga, pero may mahina hanggang katamtamang ulan sa halos buong Visayas sa hapon. Sa Mindanao, may ulan na sa Caraga Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula sa umaga, habang sa hapon uulanin na rin ang malaking bahagi ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, tail end of a cold front ang patuloy na nagpapaulan sa Mindanao, habang hanging amihan naman ang nakaapekto sa Luzon at Visayas.